At kaugnay ng dry run ng cashless toll collection sa mga piling toll plaza, makakausap po natin tagapagsalita ng Toll Regulatory Board, Ginoong Julius Corpus. Sir Julius, magandang umaga po. Maya Pabak Kabalen. Maya Pabak kayo, Sir Ivan, at sa lahat po ng mga taga-subaybay natin at tagapanood dito sa unang hirit. Isang magandang umaga po. Yes sir, good morning. Sa monitoring po ng TRB, may mga toll plaza na bang nagkakaroon ng pila ngayon at saan-saan po ito? Sir Ivan, ngayon po kasi it's the usual peak hour travel ng ating mga motorista, yung tinatawag na morning rush. Subalit natutuwa po kami kahit paano ay hindi naman po biglang bigtaan pagdating ng ating mga motorista ngayon. Siguro dahil sa sama na rin ng panahon at yung iba ay walang pasok. Ang mga initial po namin na observation ng ating mga TRB teams na nakadeploy sa lahat ng expressways ngayon, lalo na sa mga toll plazas na kasama sa ating dry run, ay hindi pa naman po tayo nagkakaroon ng paghaba ng traffic dito sa ating mga participating toll plazas. Right. Ang mga comments po na naririnig namin at nakita namin, yung iba may speaker naman kaya lang walang load. So sila po'y pinapayagan naman magbayad ng cash at inaabisuhan kung pwede magpa-reload muna. Sa susunod dadaan sila nang sa gano'n na hindi po maabala yung ibang motorista at mas mabilis din silang makapasok at makalabas sa ating mga participating toll plaza. Okay. I guess yan, nasasagot na po na nang sinasabi nyo yan, yung concern ng ilang mga nakausap namin kanina. Ang inaalala nila baka madamay sila doon sa mga motoristang wala palang RFID o kaya walang load at dadaan sa mga cashless toll gates. Pag ganun po, nabagitin nyo, pwede pa sila magbayad ng cash at least for today. Tama po, Sir Ivan. We will try to accommodate this motorist na medyo naninibago, lalo na unang araw pa lang ng papapatupad ng dry run. At kami naman po ay umaasa na sa mga darating na araw ay masasanay na rin po sila at masusubukan nila ang kabinawaan kung naka-RFID po sila na may proper load sa paglabas at pagpasok sa ating mga toll plaza. Okay. Siyempre, nananawagan po tayo sa mga motorista natin na maglagay ng RFID o kaya kung may RFID na siguraduhin may load. Pero yung mga sensor ho kaya ng mga tollways natin, sir, na-monitor nyo ba kung nagkakaroon ng improvement sa kanilang efficiency? Kasi marami pong mga reklamo din na ang problema daw talaga hindi nababasa yung RFID nila Tama po kayo, Sir Ivan. In fact, ang ginawa po namin, despite other than yung aming continuous audit dito sa ating mga electronic systems, ay isinagawa po natin itong dry run upang lalong matukoy kung ano pa ba ang mga kinakailangan ayusin, palitan, improve. Nang sa ganon, pagka naipatupad na po muli yung total cashless sa lahat ng ating expressways at sa lahat ng ating toll plazas, ay hindi na po tayo magkakaroon ng mga ganyang mga problema na ibanggit. Alright. Simula na po ng bare months, first day of September today, paano po pinaghahandaan ng TRB? Yung inaasahang bulto po ng mga magbabakasyon at dadaan sa mga expressway sa mga susunod na buwan. Mas marami po kaming mga inspection and monitoring teams na tinakakalat ngayon, Sir Ivan. Our coordination meetings also with the toll operators are more frequent now, particularly hindi lang dito sa dry run ng ETC system, kundi pati na rin itong inaasahan po natin na maaaring pag-increase ng mga vehicles due to the business month ng bare month po. 2023. Alright. Maraming salamat. Dakal salamat, Sir Julius Corpus, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Maraming salamat, Sir Ivan, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at tagapanood dito sa inyong programa sa unang hirit. Ang magandang umaga po. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay at medyo may kasamaan po ang ako. Thank you, Sir Julius. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.